Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Boston Celtics ay kailangan na i-trade si Jrue Holiday at Kristaps Porzingis ngayong off-season dahil kung hindi ay mas malaki pa ang babayaran nila sa luxury tax kaysa sa ipapasahod nila sa kanilang mga players. To be exact ay 223 million ang ipapasahod nila sa kanilang mga players at aabot naman sa mahigit kumulang 280 million ang babayaran nila sa luxury tax. At injured pa nga si Jason Tatum, so hindi nga talaga inaasahan ng malalim na playoff run para sa kanila. Ayon kay Mark Stein ay nakikinig na ang Celtics sa mga trade offers para kay Jrue Holiday at dahil ang main goal nila ay ang may baba ang kanilang babayaran na sahod at tax, kahit mataas pa ang value ni Jrue Holiday sa market ay isang first round pick lamang ang hinihingi nila na kapalit nito dahil kapag first round pick nga ay maliit pa ang sahod nito sa next 4 years dahil under pa ito sa rookie contract. Nakita natin na medyo nag-decline na si Jrue Holiday, which is normal naman para sa kanyang edad. Ganun pa man kaya niya pa rin nga na maging malaking ambag sa isang playoff team. Isang reliable point guard nga siya na kayang depensahan ng 1, 2, and 3 position. Kaya niyang postehan ng mas maliliit na guards. May championship experience din siya at disenteng tira sa labas. Sa mga teams na naghahanap ng point guard o shooting guard ay tiyak na nakaabang ito sa kanya. Halimbawa ay ang Phoenix Suns or even Milwaukee Bucks since injured naman si Damian Lillard. Ang Minnesota Timberwolves kung gusto nga nila ng upgrade kay Mike Conley o kaya naman ang Dallas Mavericks kung nais silang magkaroon ng starting caliber point guard habang injured pa si Kyrie Irving sa ngayon. Saan team nyo ba gustong mapunta si Jrue Holiday mga kaibigan? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Kevin Durant. Kanina lang ay naging bisita si Shams ng ESPN sa isang show at dito nga ay nilatag niya ang 5 team na kinakausap ngayon ng Phoenix Suns at ng agent ni KD. At ito ay ang San Antonio Spurs, Houston Rockets, Miami Heat, Minnesota Timberwolves at ang New York Knicks. Ganun pa man, nilinaw nga ni Shams na hindi imposible na mapunta si KD sa team na hindi nabanggit niya dahil as we speak ay patuloy ang mga usapan na nagaganap at si Kevin Durant nga ito. Kung may chance ang kahit na sinong team sa liga ay gusto pa rin siya na makuha matapos na mag-average ng same stats for the last 15 years. Subalit ang 5 team lang nga daw na ito sa ngayon ang kinakausap ng Phoenix Suns at ng agent ni Kevin Durant. Sa 5 team na ito, ang pinaka nagme-make sense nga ay ang San Antonio Spurs dahil may assets ang Spurs. Gusto ni KD dito. May pangbayad din ang Spurs para sa contract extension ni KD since nasa expiring year na ito. At may number 2 pick ang Spurs na most likely ay magiging si Dylan Harper. Hindi siya kailangan ng Spurs dahil kay De'Aaron Fox at Stephon Castle. Habang Suns naman ay naghahanap nga ng kanilang franchise point guard. So sa deal na ito involving ang number 2 pick ng Spurs ay masaya ang San Antonio Spurs, masaya ang Phoenix Suns at masaya din si Kevin Durant, so it makes sense. Ganun pa man, maghihintay lang nga tayo ng update. Most likely ay malilipat si KD ng team sa draft night. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?